Narito ang isang nakaaaliw na panayam na aming kasamang si Emil Carion sa isang Pinoy ventriloquist na si Olan Ignacio. Maraming salamat at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tayo po ay talagang pinalad. Siguro, dobling palad natin dahil may dalawang bisita po ako ngayon. Sandali, hindi yata nabigyan ng mikropono itong isa. Good morning, ang ating pong kasama ngayon ay si Mr. Olan Ignacio at ang kanyang kaibigan. Ano po pangalan ng kaibigan niyo, sir? Ang pangalan niya po ay Jose. Ayun. Good morning, Jose. Good morning din, Engel. Okay. Sir Olan, Sir Jose, ano po ang inyong naitutulong sa ating mga kabataan, sa mga bagong henerasyon ngayon? Nakikita ko si Jose talagang pormadong-pormado. Tanga. Okay. Siguro nakikita ko ang bagong mensahe ngayon na namin, kasama ko po si Jose. Correct ka dyan. Ay yung mga bagay na nakakapagbigay kami ng mensahe na merong aliw at merong kabuluhan. Tanga. Hindi ba siya mahiyain, si Jose? Konti. Sinong inspirasyon mo, Sir Olan, sa pag-create kay Jose? Naalala ko noon, bata pa ako, pag nakakakita ako ng mga taong gumagamit ng puppet, sabi ko, one day, sana maging katulad nila ako. At ang maganda ho niyan, isa ho sa gusto ko po, walang iba ako kundi si Dr. Jose Rizal. Dahil nais ko pong muling buhayin ang kanyang katangian bilang Pilipino at anong mga katalinuhang binibigay niya na pwede nating kapulutan ng aral. Salamat. Usually po, pag bumibisita kayo sa mga lugar, sa mga events, ano yung mga inyong mga routine? Yung mga routine ko, depende kasi sa schedule eh. For example, yung huling na kasama ko si Jose nung nasa Davao, merong isang event doon na pinangunahan ni Ginoong Nicanor Perlas. Kasama ko po sila Joey Ayala, sila Juana Chains. Isa pong malaking bagay. At si Jose po ay nakapagtanghal doon. Thank you. Sige nga, ano yung naging pagtatanghal nyo doon? Yung pagtatanghal natin, for example, ganito. Jose, di ba sinabi mo noon, ito ay famous lalo na sa mga ano yon? Yung tinasabi mo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dati yun. Bakit? Kailangan pa ba natin gamitin ngayon? Tingin ko kailangan ergois. Bakit naman? Di ikaw nagsabi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi lahat. Bakit? Yung ibang kabataan, yarisyo ng gayan. Paano naman sila naging perwisyo? Kasi ang alam, gingik, tonga, at laging naglalaro ng Dota. O ano masama ron? Kaya ang buhay, tado. Okay. Ikaw, nasa public audience tayo. Huwag kang magbabadmouth. Sorry ko. Okay. Ano na ngayon ang dapat natin gawin dun sa salikuikain mo na matatanyag na tanyag? Guys. Ano natin i-revise sa panahon naming 21st century? Nakinig ka. Okay. Ang kagataan, ngayon nga nasakit sa gayan, ang pag-asa ng gayan. Tama nga, no, Jose? Natuto kami sa iyo ni Sir Emil ata ngayon at ibang kabataan natin kasama. So, parang ito yung bagong Jose Rizal ngayon, parang ganun. Yes, parang gusto kong ilagay, ito yung bagong mukha, larawan ng Jose Rizal. Ano ang magiging buhay, ano ang sasabihin ni Jose Rizal kung siya ay nabubuhay sa panahon ngayon? Correction, hindi ako nangatay. Ako ay buhay sa puso ng bawat Pilipino. Okay. Tama ka, Jose. Galing. Ano yung nakikita mong tulay na matibay na tulay na naiko-connect ni Jose? Yung inyong mensahe para sa mga ordinaryong mamamayan. Number one, yung itsura niya pa lamang po, yung identical niya, yung identity niya, makikita na nakakaiba. Number two, yung tinatawag na, because I want to become a non-traditional trainer. What I want is to become an entertainer. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, while I'm doing training, I entertain them. At ayon po sa pag-aaral, sa psychological approach ngayon, mas masaya ang tao habang ginagawa niyang isang bagay, ito ay mas madaling natututo when it comes to emotions, when it comes to mind, when it comes to, especially mga tinatawag nating visual. At yung training na ito, ano yung direksyon na ibinibigay ninyo sa training na ito? Pwede ikaw sumagot? Okay. Yung ginibigay naming training sa mga tao, simple lang. Nga simple, mas naiintindihan
ang sinasagay namin ng ngay kasiyahan. Silang gumagaling. Yun. Eto parang ang nakikita ko yung Jose Rizal na nababasa sa libro. Napakaseryoso. Pero si Jose, talagang cool. Medyo jologs tayo ngayon dyan. Ano yung mga natutulungan ninyong groups ng mga tao sa pamagitan ng ganitong uri ng training? Halimbawa, yung kabataan sa Mindanao, naimbitahan kami ni Olan. Ang ginawa namin, nag-perform kami dahil ang kabataan sa Mindanao, hindi kakilala ang ventriloquism. Kaya tuwang-tuwa sila. So ano yung naging performance nyo doon? Fantastic. Walastic. Galing. Pwede ba sample ng performance nyo doon? Ano doon? Yung sa Mindanao? Pwede. Kumanta ako ron. Gusto mo kumanta? Pwede siyang kumanta? Pwede. Kasi ang kakantahin mo at tandaan mo, maraming taong nakikinig. Dapat hindi ito bakya at dapat modern ito. Okay. Anong kakantahin mo? Bakya mo, Neneng. Sandali. Hindi modern. Sabi ko modern, hindi bakya? Bakya mo, Neneng. Siyempre. Modern days ngayon, kaya modern yon. Yung iba, hindi. Yung kantang, gakya mo, Neneng. Okay. Pwede bang sample? Okay. Ang music, wala tayong nadala eh. Nagmamadali tayo eh. Sige, mag-acapella ka na lang. Okay. Ikaw talaga? Okay, kanta ka nga sandali. Okay. I dedicate this song to all the girls I love. Okay? Okay. Yang Neneng, luma at kakas na, ngunit nagakas ka, nang lupangusin ka. Sandali. No. Okay na yun. Okay. Thank you. Wala akong talent eh. Mamaya na. Ikaw talaga. Bigyan ko sana namin chocolate. Kino yan Choknut. Lagi. So ano yung impact ng mga ganitong performances? It's amazing. Ang tawag ko nga pag nagte-perform kami ni Jose, ang tawag ko sa kanya si Oy at si Jose. Amazing show. Anong ibig sabihin ng Oy? Oy, ito po ay isang panggulat. Ito po ay tinatawag na mula po sa initial kong pangalan, Olan Ignacio. Kaya lagi kong pangarap, lagi ako magsasalita, naway umulan at mag-ignite. Yun, ang galing. Okay, ano po ang inyong nakikita ngayong 2014 para sa ating mga manonood, para sa ating mga ordinaryong mamamayan, para sa mga gustong umunlad? Sa akin, number one, importante sa atin this 2014, yung mga bagay, we need to understand, one author said, kung hindi natin babalikan ng kahapon at ang sabi ni Jose, tingnan natin ang sabi ni Jose. Ang sabi ko noon, ang hindi marunong lumingon sa kinanggalingan ay hindi nakakaroon sa kakakaroonan. O tama, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Like what I said a while ago, na karamihan ng author ang sinasabi nila, ang hindi marunong tumingin sa kasaysayan, maaaring maulit ito sa panahon mo o in the future. What we need is what? We need to learn from our past. That's why one guy said, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called present. Una, tingnan natin anong matututunan natin sa buhay natin na nakaraan. Magkaroon tayo ng self-inventaryo. Ano yung mali mong nagawa at ano yung tama mong nagawa at anong gagawin mo sa mali mong nagawa at ano ang gagawin mo sa mga tama mong ginawa. Panglima po, we need to live on the present day. Kasi ito yung maghahatid sa atin sa future. Kung tama yung gagawin natin sa araw na ito, 2014, tama ang mangyayari sa atin sa susunod na henerasyon. Okay, maraming salamat po sa pagbisita ng ating dalawang special visitors ngayon. Nako, napaka-ganda ng forma ni Jose. Si Jose at si Mr. Oy, Mr. Olan Ignacio sa inyong pong pagbisita dito sa Balitaan.